Hello, sir. Good morning Good po. morning po. Kumusta pong connection ko dyan mga kapatid? Hindi po ba putol-putol? Hindi po. Okay Okay lang lang. po. Clear. Okay naman, sir. Clear. Then clear po. Ako po ba ang putol-putol o Hindi, sir. putol-putol? Hindi. Loud and clear, sir. Klaro po sa taro. You're coming loud and clear. Hindi masyado, sir. Mga kapatid, kumusta pa kayo? Okay na po ba ang connection natin? Yes, sir. Okay, sir. Okay, nandyan po ba si Engineer Celeste? May bagyo sa kanila, sir. Hindi siya nakapasok. Oo, nagbaha. Okay, si muna ang magbigay ngayon ng taga-record natin, si Ma'am Jocelyn Dagoplo. Sa lahat ng Sige, mga sir. mag-participate, paki-record po sa mabigyan ng Sir. points po ngayong araw na ito. Okay, sir. Okay, thank you. So, pwede po ba tayong magsimula? Sa lahat po ng naka-on yung mic, paki-off po para hindi po tayo mag-aagawan ng connection, mga kapatid. Sino po bang makapag-opening prayer? I will volunteer, sir. Mr. Okay, Faust. go ahead. Go ahead. Okay, let us pray. Our great God, our loving Father in heaven, praise be your name this wonderful day. Once again, we implore, we seek your holy presence through your Holy Spirit, that on this platform, as we continue study, may you give us knowledge and wisdom to understand the things that will be discussed by our professor. And may you give fair weather so that our signal will not be gone. We will be listening intently and with purpose, learning to become your servant. All of this we ask in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid.
Nakita niyo po ba ang ano natin, screen natin dyan? Sir. Yes, sir. Pero hindi pa full, sir. Yes, sir. Okay. So, last meeting natin, sinong nakaalala kung saan tayo banda mga kapatid? Dito tayo sa ating misyon. Oo nga, dito pala tayo, no? Dito tayo sa ating mga reflections sa mga nakaraang discussion natin. So welcome po dito sa ating sino po bang bago pang nakapasok dito at ngayon pa nakapasok talaga sa ating subject? Ako po, Doc. Jibajan Gonzaga, Doc. Okay, welcome po kapatid na Gonzaga. Moncayo Jovelyn po, Doc. Okay, welcome din po. At sana'y hindi na kayo mag-absent. At kung maka-absent man kayo mga kapatid ay pwede po kayong makapag-review sa ating PCV. Magbabayad na po kayo doon sa anong tawag doon? Whole semester videos mga kapatid. So ma-access nyo doon. So kung may mga na-miss kayong mga class session mga kapatid ay ma-review nyo doon mga kapatid. So ginawa po ang PPB para po ay ma-encourage talaga kayo na papasok kayo live sa ating pag-aaral. Kasi sa live po may interaction. Na ano natin yung na-evaluate natin yung mga kaalaman natin na natutunan natin dito sa ating pag-aaral dito sa Bachelor of Studies in Divinity, Major in Chaplaincy Ministry. At ito pong kursong ito ay talagang makakatulong talaga sa bawat isa sa atin. Bakit po? Lalo na dito sa ating subject na missiology kasi tuturuan tayo kung paano pa magiging epektibo at makakagawa tayo sa gabay ng banal na espiritu ng mas magaganda pang mga plano paano tayo magiging paano yung mga ministry natin sa ating mga lokalidad na tatanggapin ng mga tao kasi nag-evolve po talaga sa ayaw at sa gusto natin. Kailangang mag-evolve yung mga initiative natin or yung mga pamaraan natin sa pag-reach out po sa komunidad. Dahil kung hindi tayo lalago at hindi tayo anong tawag dito, magkakaroon ng mga enhancement doon sa mga pamaraan natin at doon lang tayo sa mga traditional na approaches ay talagang hindi magiging mabunga ang ating pagbibigay kaalaman sa komunidad, lalo na sa kaligtasan na binigay ng ating Panginoon. So ang subject po natin ay Pauline Missiology, Principles and Approaches. So dito na tayo sa missiology. Posa pala tayo dito mga kapatid. So dito tayo dahil isang oras lang tayo. So dito tayo dito na tayo mga kapatid sa ating implementation of our mission. As a Seventh-day Adventist, and we affirm the Bible as the God's infallible revelation of His will. Accepting its authority in the life of the church and of each believer in its foundational rule for faith and doctrine. So ito po talaga ang manual natin, ang banal na kasulatan na dito po ipinahayag ng Panginoon ang lahat ng kanyang ipapagawa sa atin mga kapatid. Kaya tayo ay lahat ng ating pagbibigay
sa ating lahat ng ating pagtuturo ay talagang nakasentro po sa banal na kasulatan. In its foundational rule for faith and doctrine, Seventh-day Adventists believe that the Holy Spirit is the power that transforms lives and equips people with abilities to advance God's kingdom in this world. Hindi tayo iniwan ng Panginoon ng walang ipinalit sa kanyang mga gawain dito sa mundo. Nung siya ay pumunta sa langit, ay ibinigay po sa atin noon sa mga apostoles at sa kanyang mga tagasunod ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu, yan din ang gumagawa sa ating mga buhay ngayon. Kaya tayo noon, hindi na katulad, ang buhay natin noon ay hindi na katulad ngayon dahil may pagbabago na. Na-transform na po ang ating mga, yung ating mindset, at yung mindset natin na-transform, at yun ang nagre-resulta ng ang pamumuhay natin ay na makikita na si Kristo. No? At tayo po ay inihanda, mga kapatid, at binigyan tayo ng lahat ng pangangailangan para po ay makakatulong tayo sa gawain ng Panginoon. Called by God, guided by the Bible, and empowered by the Holy Spirit. Seventh-day Adventists, wherever we live in the world, devote ourselves to Christ-like living. Kaya nga tayo ay, ang iglesia natin ay may manual tayo, church manual, para po ang may po tayo, may guidance po tayo kung ano ang dapat nating mga ginagawa at ano yung mga hindi dapat ginagawa, at nandoon yung mga sanction kung sakaling natitisod o di kaya nakagawa man ng hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon, at lalo na nakapagbigay ng hindi magandang impluwensya sa komunidad. So kailangan natin ang pamumuhay na talagang nakikita si Kristo, mga kapatid. Kung hindi natin makikilala ng lubusan ang Panginoong Hesus, ay hindi natin siya masusunod kung ano mang ay ipapagawa niya sa atin, at lalo na ang pamumuhay na dapat na pamumuhay sa bawat tagasunod ng Panginoon. Illustrating the Lordship of Jesus in our lives by moral, ethical, and social behaviors that are consistent, mga kapatid, no? With the teachings and example of Jesus. At ano naman ang pangalawa? Christ-like communicating. Realizing that all are called to active witness. Hindi po tayo tinawag dito na para tayo magiging disabled. No? Tinawag tayo dito ng Panginoon para magiging active tayo sa pagbibigay at sa pagtulong sa gawain ng Panginoon, at mas lalong mapalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. We share through personal conversation. Kailangan makikita dyan, no? yung mga pananalita natin. Do lumaki tayo sa nagkaiba't ibang mga orientation, no? Merong yung tenor ng kanyang pagsasalita na talagang persuasive, meron ding malumanay, at ibang-ibang mga style po ng ating yung ating anong tawag dito, mga kapatid. Kaya minsan ang iba ay interpret nila yung mga sinasabi mo. Pero kailangan talaga, mga kapatid, makikita doon si Kristo. Preaching, no? Yung ano natin, yung pagbibigay natin ng anong tawag dito? Pagbibigay natin ng pabalita sa ibang tao ay talagang nakasentro si Kristo. Hindi yung puro na lang nakasentro sa ating mga sarili. Ako, kung hindi pa ako, ganito, ganyan, nawala na si Kristo, mga kapatid. No? Publishing in the arts the Bible's message about God and the hope and salvation
offered through the life, ministry, atoning death, resurrection, in high priestly ministry of Jesus Christ. So yon po mga kapatid. At ang pangatlo nito, Christ-like discipling, affirming the vital importance of continued spiritual growth and development. No? Sa salitang spiritual growth and development, papaano po ba tayo, no, magde-develop at mas lalong ang espiritualidad natin sa pamagitan po ng patuloy na pag-aaral, at lalo na open po ang ating mga puso sa pagtanggap kung anuman ang mga bagay na dapat nating mga bagay na importante sa ating pananampalataya, no? Para tayo ay lalago, no, sa ating pananampalataya, mga kapatid. Among all who accept Jesus as Lord and Savior, we nurture and instruct each other in righteous living, provide training for effective witness, and encourage responsive obedience to God's will. So yun po mga kapatid, kaya talagang mapalad tayo dito sa ating missionary school na ito, na Logos College of Missions and Biblical Studies International, na inorganisa ng ating chairman Doc Ray Litran, na nakapagbigay sa atin, no, ng mga na-enhance po ang ating mga narinig po niyo po ba ako, mga kapatid? Hindi po ba putol-putol? Okay po, okay po. Okay. Narinig po. So, mapalad talaga tayo, mga kapatid, na nandito po ang ating LCMBSI na nagbigay sa atin ng karagdagang mga kaalaman, nagtuturo sa atin kung paano tayo na mas magiging effective witness po tayo, no? Hindi po tayo ito sumulpot, no, or di kaya umusbong lang ng walang gabay ng Panginoon, kundi talagang inorganisa ito ng Panginoon sa pamamagitan po pinili si Doc Ray sa mission na ito, na ang bawat frontliner missionaries na Seventh-day Adventist, na tayo pong mga frontliner po sa ministry, ay mas no, yung ating pananampalataya at yung mga gagawin natin sa ating mga bawat ministry ay mas lalong lalago, mga kapatid. And encourage responsive obedience to God's will. Christ-like teaching, acknowledging that development of mind and character is essential to God's redemptive plan. We promote the growth of a mature understanding of the relationship to God, His Word, and the created universe. At ang panglima, Christ-like healing, affirming the biblical principles of the well-being of the whole person. We make healthful living and the healing of the sick a priority into our ministry to the poor and oppressed. Cooperate with the Creator and His compassionate work of restoration. Ang nakagandahan din po natin dito sa ating mission school na ito, no, sa ating term na mission school, dahil lahat talaga hindi man denominational missionary school, but we are a missionary school. Consider po ito tayo, mga kapatid. So, hindi tayo under po ng ating denomination, no? Ang nakagandahan dito sa ating pag-aaral dito, hindi lang tayo matuturuan kung paano tayo mas lalago sa pagiging chaplain sa community, no? Tuturuan din po tayo dito sa paggamit ng mga natural na mga halamang gamot, mga kapatid. Dahil meron tayong, pagkatapos niyo sa pag-aaral ng Bachelor of Studies in Divinity, major in Chaplaincy Ministry, pwede po kayong maka-cross-enroll po sa ating Master of Phytoscience leading to Doctor of Phytoscience, na nagfo-focus yung pag-aaral doon sa mga halamang gamot, mga kapatid.
So sa panahon ng tayo ay magbibigay ng ating alam mo naman natin na hindi ang community ay hindi tatanggap kung didiretsahan nating ibibigay ang gospel. So ang kadalasan nating approach ay iuna muna natin yung mga ano po ang unahin natin, yung mga health lectures, no, sa bawat community. Kaya nga sa bawat yung mga traditional natin na ginagawa or yung mga tradition natin na mag-health lecture muna bago ang gospel. Kaya dito, i-equip ka dito, tuturuan ka dito, mag-aaral ka dito, invest mo lang yung panahon mo. No? Panahon lang ang hinihingi sa iyo para po ay mas lalong lalago ka pa at magiging effective ka na missionary ng Panginoon. Christ-like serving. Following the example of Jesus, we commit ourselves to humble service. Ano po bang ibig sabihin ng humble service? Any volunteer? Ano po bang ibig sabihin ng following the example of Jesus, we commit ourselves to humble service? Ay, sir. Yes, Ay, go sir. ahead. Yung humble service is to serve others without walang bayad. At saka we dedicate our time and talent to them Okay? without murmuring, sir, without murmuring. Okay? So maraming salamat kapatid na Dagoplo. 5 points po kayo sa sayong sarili. No? Humble service. So wala ka pong kinikilingan, wala ka pong anong tawag dito, wala ka pong pinipili mga kapatid, no? Kung ano mang estado mo sa buhay ngayon, so may pagkumbaba ka po sa iyong sarili para alang-alang sa gawain ng Panginoon, no? Ministering to the individuals and populations most affected by poverty, tragedy, hopelessness, and disease. Yun po mga kapatid, no? Wala po tayong pinipili. Kaya dito sa ating distrito, tayo po ay talagang sa pangunguna po ng ating pastor, district pastor po natin, si Pastor Kilimar Arangco, at sa kanyang misis na si Mama Rosie Arangco, ay tayo po ay may ginagawa na po ngayon ang ating physical office ng ating distrito. Doon po lahat ng mga lahat ng ating departamento nandoon na, at tayo ay meron tayong project na bibili ng community ambulance at saka yung mobile clinic, dahil marami po tayo ditong mga medical practitioners mga kapatid, at kadalasan dito ay nagagawa tayo ng mga medical mission. Kaya yun po ang ating plano. At ngayon ay patapos na ang ating opisina para lahat ng mga tao na nireject sa mga politician o sa bawat lokalidad, sa bawat lugar, ay pupunta sila o di kaya tatawag sila sa ating opisina para po ay magpasaklulo or magpatulong kung saan man sila pupunta na hospital at i-transport sila mga kapatid. Yun po ang purpose natin, no? Para po ay makatayo sila ng sarili nilang desisyon, dahil minsan ang mga tao sa barangay ay minsan ay hindi na sila makapag-decide ng kanilang mga sarili dahil nakokontrol na sila ng mga politician. Na minsan kung hindi ka bubuto sa akin, kung may magkasakit kayo, walang tutulong sa iyo, walang magdala sa inyo sa hospital, no? Orada-orada, tatanungin ka pa, no? Tatanungin ka pa, sino bang taga saan ka, ano apelyido mo? Pagkatapos pag makita yung apelyido mo na hindi pala kontrapartido pala, na hindi ka mapagkaitan ka ng serbisyong mga nagkaiba't ibang mga serbisyo mga kapatid. Kaya tayo po as tinatawag na mga non-partisan na organization or NGO ay magkakaroon po ng ganyang klaseng serbisyo sa komunidad para ay mas lalong mapalapit po natin yung ating mga kapatiran, pamilya
o mga kaibigan na wala pa sa pananampalataya sa pamagitan ng ating public service ay doon po natin mapadali natin silang mailapit kay Kristo. Amin po ba? At kung meron mang mga pasyente na dadalhin sa ospital, no, mag-request sa atin na i-transport yung pasyente. So, may chaplain po tayo nandoon kasama doon sa nurse, doon sa anong tawag dito sa mobile community ambulance natin. So kung sakaling agaw buhay na or malapit ng maanuhan ng hininga, so ma-anoint or ma-pray over mo yung pasyente, mga kapatid. So marami pong mga magagandang mga pamaraan na mas maipalapit natin si Kristo sa bawat bahay sa ating komunidad, mga kapatid, no? At kailangan natin 'yan, no? Para po kasi sa ngayon, mga kapatid, alam naman na natin po marami din ditong mga layman or missionary layman na talagang nasa bawat lokalidad, no? Nagseserbisyo. So alam naman natin na kung gaano kahirap, mga kapatid, no? Gaano kahirap, no? Na ipaabot sa kanila ang pag-aaral sa banal na kasulatan, dahil minsan kung yan po ang idiretso mo sa kanila, mag-Bible study tayo kahit hindi pa kilala, mag-Bible study. So minsan magrespeto lang yan ng isang bisis, pag ngalawa aalis na yan sa bahay nila. Maghahanap na yan sila ng mga rason para hindi ka lang makapag-Bible study sa kanila. Pero kung meron tayong mga sustainable na mga community community approach or yung mga ministry. Community services. Community service po, sir. Oh, sir. Yes, community services or service. So makapag-establish tayo, mga kapatid, ng magandang influensya sa kanila, no? Dahil sa ngayon bugbog na yung mga tao ngayon sa bersikulo, no? Sa banal na kasulatan, dahil hindi lang tayo ang nagbibigay ng Bible study, marami din kahit ngayon ang Iglesia Katolika ay nagbibigay din ng kanilang mga Bible studies. So ibig sabihin ng mga tao ngayon bugbog na. So ang hinahanap ngayon ng tao kung papaano yung matutulungan sila sa kanilang paghihirap, no? Kaya kailangan natin ng mga pamaraang ganyan, mga kapatid, no? Hindi natin diretsuhin or targetin agad na Bible studyhan ito. Pag hindi ito makikinig, bigyan na agad ng Bible study ng pangwakas. So, 7 plagues, kaya yung mga sandilo, no? Tinatakot na. So ngayon, ang tingin na nila sa atin yung Panginoon na ating sinasamba ay talagang extremist or Diyos na talagang tinatakot yung mga tao niya. So kung ganyan po, mga kapatid, so hindi tayo magiging epektibo sa gawaing ipinagkaloob sa atin, sa bawat isa sa atin bilang mga Adventist. Preparation for missionary work must be directly related to the order given by Christ to go. Meron nga tayong mga slogan na I will go, no? You are chosen for mission. Tinatawag tayo, pinili tayo para sa isang misyon, no? Teach, baptize, and make disciples. Yan po ang commission natin sa Matthew 28, 18 to 20. Thus, theological and missiological aspects should be more focused in order to fulfill the mission given by God to the church. Ano nga daw? Kailangan natin ng theological and missiological study. Sabi pa nga dito, should be more focused in order to fulfill the mission given by God to the church. Ang nakagandahan dito, nag-aaral kayo, mga kapatid, sa chaplaincy, no? Ini-equip kayo sa kaalaman patungkol sa theology, at doon kung papaano tayo magiging
effective na chaplain sa community. Dahil minsan, ang chaplain lang natin ay appointed by the church, appointed by our denomination, para lamang sa ating mga departamento, katulad ng sa school, o di kaya sa chaplain doon sa ating hospital. Yun po lang ang magkakaroon ng chaplain natin, appointed by our denomination. But dito, na ini-extend yung gawain ng chaplaincy doon talaga sa community. At lahat ng mga frontliner dito, hindi pinipili po dito. Kahit ano pang educational attainment mo, kahit pa ilang doctorate na ang naano mo, or doctoral ang nakuha mo, no? O di kaya dito ka nakapagtapos ka ng ganito, dito ini-equip ka bilang magiging epektibong chaplain sa community, no? At ang mga gawain naman niya ng chaplaincy, alam naman natin yan mga kapatid, ay ginagawa na po natin yan, no? Ginagawa na po natin yan, lalo na sa mga layman, sa mga LE, o sa mga pastors, yan po, no? Pero ini-emphasize pa talaga, no? At ini-equip pa tayo kung paano tayo mas magiging epektibo, mga kapatid. At hindi lang yan, i-ordain ka talaga at bigyan ka ng ganitong authority na ikaw ay isang chaplain, ordained chaplain, mababae ka man o malalaki, at yung function mo sa community. Kahit ano pa ang mga organization na nag-exist dyan, pwede kang makapasok, no? Dahil minsan may nabigyan ng boundary yung mga pastor chaplain natin sa school. Minsan ang community titingin ang makita ng community sa ating chaplain pastor o pastor chaplain sa ating mga school ay para lang yan sa mga sabadista, yung chaplain na yan ay sa ano na yan, sa chaplain sa hospital, ang makikita ng community sa kanya ay chaplain lang yan ng hospital na yan, hindi yan pwedeng magiging chaplain dito sa aming barangay. Di ba po ba? Tama po ba mga kapatid? Pero dito, pinag-aralan nyo talaga, tatapusin nyo talaga ang pag-aral na yan para maano na yung boundary na yan, yung gap na yan mga kapatid. At kayo mismo, tayo mismo, ang pupunta na talaga, chaplain na talaga dyan sa community ninyo para yung mga tao, no, magiging mawala na yung gap, no, dahil magfa-function ka bilang isang chaplain, community chaplain. So pinag-aralan natin dito yung theological, yung missiological aspects para po ay lalo tayong lalago mga kapatid. The contemporary global challenges require that the Adventist missionary understand the biblical theology and the Adventist message. No? Kailangan talaga natin yan mga kapatid, no? While at the same time understanding the local reality where the gospel is to be preached. So dahil hindi lahat ng mga approach natin sa ganitong lugar ay epektibo dito sa ganitong lugar. Tama po ba? No? May mga traditional na ginagawa ng layman doon sa barangay na yan pero hindi pala applicable sa ganitong barangay. Tama po ba? May mga LE na applicable yung approach niya dito sa bahay na ito, pero doon sa kabilang bahay ay hindi pala applicable. Tama po ba? Yes, sir. Yes. Yes. Dahil magkaiba't iba pong klase ng tao, kaya iba't ibang approach ang gagawin natin. Iba't ibang kultura ang dito sa Pilipinas o kahit saan man sa mundo ay magkaiba't ibang kultura. So ibig sabihin, iba't ibang approach po mga kapatid para magiging mas maano tayo, lalago sa ating gawain. Progress. While at the same time understanding the local reality where the gospel is to be preached. Kailangan pag-aralan talaga, no? Meron talagang
bukas na kaisipan para sa pagtanggap sa mga bagay na kahit paman sa ating mga mata ay bago pa ito, no? Dito mga kapatid, hindi po dito magiging hindi po lalago dito ang isang Adventista na siya ay isang close-minded. Ang pag-aaral na ito dito sa missiology mga kapatid, ang kailangan dito open-minded missionary na handang tatanggap o susunod sa mga bagong ibigay na pamaraan ng banal na espiritu sa kanya para ang pabalita ng kaligtasan ay mapenetrate talaga ang isang lugar. The immediate opportunities for cross-cultural mission generated by globalization, as well as the crises and catastrophes in global proportions require the missionary to possess knowledge, skills, and range of experiences. Ano nga daw ang require sa mga frontliner natin, na mga missionary? Tayo po, kailangan natin merong kaalaman, skills, and range of experiences. Amen. Dahil nga po tayo po, kung ipadala tayo sa isang lugar, tayo po ay magme-mentor mga kapatid. No? Magme-mentoring po tayo mga kapatid. In this context, it is imperative that the Adventist Church continues to encourage and include missiological education as an academic discipline and theological and pastoral training, as well as in the curriculum for the training of missionaries in general. Kaya nga, kung anuhan ninyo dito, kung mapapansin nyo, nag-aaral kayo ng chaplaincy, pero may mga indispensable doctrine subject. Mayroong Pauline missiology subject. Bakit? Ano po bang anong tawag dito? Ano po bang gamit nitong mga subject nito dito sa chaplaincy? No? Dahil nga din mga kapatid, kailangan natin yan, yung kaalaman na yan na makukuha natin. Doon meron na tayong mga kaalaman, pero hindi pa sapat mga kapatid na para ay magiging mas malaganap, magiging epektibo pa tayo sa ating pagkatawag sa Panginoon. So kailangan natin yan, no? Yung tinatawag na missiological education. No, ito na itong subject na ito mga kapatid, no? Makakatulong ito, no, sa ating pagiging missionary or frontline missionary. Thus, an increasing number of national workers and intercultural missionaries will be better prepared to act effectively in the global missions of the Adventist Church worldwide. Kaya nga ang mga 1,000 missionary natin mga kapatid, no? Hindi kung mapasok ka sa 1,000 missionary, so hindi ka talaga ipapadala agad doon sa anong tawag dito, sa mission field. Harap ka muna, no? May training ka muna. Papaano ba? Ano bang gawin mo kung dito ka sa ganitong sitwasyon o nandoon ka na sa lugar na yan? Sa mga ibang kultura na hindi katulad sa kultura mo. Sa pag-aralan mo yan, no? At tayo naman, ang mga lima naman natin, dahil ang lima natin ay tatawagin lang mula sa lokalidad dito sa ating local church, at pagkatapos ang local church ay mag-deploy lamang dyan sa nakapalibot sa mga lugar na nakapalibot lang sa ating iglesia. Kaya minsan hindi na kailangan pa ng ganito, ganyan, maraming mga requirements. No? Pero kung ikaw ay isang pastor na magpapadala ka doon sa lugar na yan, so hindi ka pwedeng kukunin na ikaw ay liman para ipapadala ka doon. Kundi kailangan ka graduate ka sa ganitong pag-aaral, no? Para magiging epektibo ka diyan. Ngayon, kung local liman tapos ipapadala natin doon sa Amerika, no? Tapos wala siyang kaalaman, wala siyang proper
theological education. At lalo na wala siyang mga sapat na kaalaman sa ganitong mga bagay. So paano siya makasurvive doon sa lugar na yon? So kailangan talaga mga kapatid, may pag-aaral, no? Kaya nga dito, bago tayo sa sabak at mas lalo pa nating maintindihan kung ano ang purpose or anong gawain ng isang chaplain, so pag-aralan natin sa bawat subject. No, nakita niyo po ba sa ang inyong mga subject, mga kapatid, kung ano-ano yung mga subject ngayong semester na ito? Sino pang hindi nakaalam ng mga subject nila sa chaplaincy, sa Bachelor of Studies in Divinity, Major in Chaplaincy Ministry? Kung hindi niyo pa alam kung ano yung mga subject ninyo mga kapatid, mag-backread na lang kayo or maghingi kayo doon sa mga personnel. Alam po namin, sir. Alam po. Para alam ninyo kung ano yung mga subject na pag-aaralan ninyo, no? At makikita ninyo sa bawat subject ay importante ito sa pagiging isang chaplain. Hindi ka pwedeng mag-aral ka lang ng isang subject para magiging chaplain ka na. No. Kailangan dito i-equip ka talaga sa mga kaalaman para mas lalo kang lalago at magiging epektibo sa pagiging chaplain sa community. Dahil hindi ka lang nagcha-chaplain mga kapatid sa isang kultura lamang. Hindi ka lang nagcha-chaplain sa isang denomination lamang, no? Kundi ikaw ay community chaplain. Ibig sabihin kung anumang mga iba't ibang mga religion diyan o mga denomination diyan, no? Iba't ibang mga pananampalataya sa komunidad, dapat alam mo kung paano i-handle. Ngayon, kung ikaw ay nakafocus ka lang sa chaplain sa ganito or sectarian chaplain, kasi minsan mga kapatid, ang appointed ng ating denomination ng mga chaplain ay mga tinatawag yan na sectarian chaplain. Kung anong sikta, doon lang siya ang chaplain. Pero dito sa community chaplain ay non-sectarian. Ibig sabihin, lahat ng mga sikta dyan na nakapalibot ay pwede ka magiging chaplain dyan. Dahil hindi ka nag-aaral sa isang sikta lamang, kundi pinag-aralan mo kung papaano, no, at papaano ka magiging makapasok sa lahat ng mga sikta na nakapalibot sa komunidad. Tama po ba? So hindi tayo Yes, dito po. mga kapatid nag-aaral para magiging sectarian chaplain. Nag-aaral po tayo dito para magiging epektibo tayong non-sectarian chaplain. Okay. Sino po bang may reflection po ba kayo diyan sa ganyang mga kapatid? Any reflection? About sa Pastor, ako po, Willie Sige de po, los go Reyes. ahead. Ano pangalan? Willie de los Reyes. Okay, go ahead po. Go ahead. Kaya, sabi sa atin ng Biblia, sa 1 Peter 3:15, Yes. ino-honor natin ang Diyos sa tinanggap natin ang ating Panginoon, sabi ko gano'n, ay kailangan maging handa tayo sa mga tanong. Kailangan tayong sumagot sa mga nagtatanong kasi ang hope na sa atin. Sabi sa 1 Peter 3:15 ay, but in your hearts rever Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for hope that you have. Ang sabi po rito, but do this with gentleness and respect. Sama-sama na po yung lahat. Sabi nga po, kinakailangan natin ng respect others. Hindi tayo magiging sectarian. Kinakailangan tayo ay magsisilbi sa community non-sectarian. Kaya nga po, yung hope na dala natin, dapat may bahagi natin yon ng may kababaang loob. Salamat po. Okay, maraming salamat kapatid na Wilfredo. Note po kay kapatid na Wilfredo 5 points.
Sino po ba? Tapos na, Opo, sir. Doc. Okay, Doc. go ahead. Yung opportunity natin na mag-help to all other peoples to process kahit anong religion nila, to counsel, to teach, to advise all peoples. Yun lang, Doc. To counseling and to help. Focus, help others people. Okay, maraming salamat Elder Lumaktod. 5 points po. Okay, paki-raise hand lang po kay si Doc Richelle Kesto. Go Hello ahead, po, Doc, Doc. and hello po, Doc, and classmates. So I think being a chaplain, non-sectarian chaplain is very important because it will get the prejudice of the people. So mawawala yung prejudice ng mga tao kasi pag sinabi natin sectarian or dinadala natin yung pangalan ng ating relihiyon ay marami talagang may prejudice na or may biases. So it's very important for us to help and to reach out to the community using or applying the principles that was taught to us by Jesus para mas matulungan natin sila at in a way mapapakita natin yung character, yung Christ-like character po. Amen. Maraming salamat Doc Richelle Kesto. 5 points po. No, yun po mga kapatid, no? Ang pinagkaibahan na tayo ay branded as Adventist or SDA chaplain kaysa doon sa community chaplain or non-sectarian chaplain. Kasi kahit ayaw at sa ayaw man natin mga kapatid, kung tayo ay isang chaplain ng ating denominasyon, ang mga tao sa komunidad ay talagang exclusive lamang tayo sa ating sikta. Yan talaga sa ayaw at sa gusto natin, yan talaga ang nasa isip ng mga tao sa labas. Kung tayo ay Adventist chaplain. Ibig sabihin, nagfa-function ka sa isang ano lamang sa isang departamento, lalo na kung ikaw ay itinalaga na bilang school chaplain sa school natin na Adventist school. Ngayon, mag-expect ba tayo na matatawag tayong non-sectarian chaplain kung tayo ay nagfa-function lamang bilang chaplain sa school na yan? So kahit pa yung mga parents ng mga estudyante natin na nag-aaral sa school natin, ang pag-iisip nila ay hindi tayo non-sectarian chaplain. Ang iniisip sa atin ay chaplain lang tayo sa ating denominasyon. Sa hospital naman, kahit anong relihiyon pa yan, napabilang yung mga pasyente na yan. Pag ikaw ay nag-function dyan bilang isang Adventist or hospital chaplain sa ating hospital, talagang mabranded ka na isang Adventist. Ibig sabihin, trademark mo na ang Adventist, ang community magtitingin sa iyo na ikaw ay para lamang sa mga Adventist. Tama po ba? Pero dito, nag-aaral tayo dito, though we are Adventist, pero ang ating pinag-aralan dito, papaano tayo magiging epektibong non-sectarian chaplain sa ating community, sa ating komunidad. No? Hindi tayo nagfo-focus sa isang departamento o hindi tayo nagfo-focus sa isang school. Hindi tayo nagfo-focus sa isang hospital. Nagfo-focus po tayo sa lahat ng mga iba't ibang mga agency na nasa community. Kahit saan pa man sila or ano pa man sila na mga sikta na pabilang. Sir, sir. Sige, go ahead. May idagdag ako. Kasi yung experience ko sa field, sir, as mag 25 years na ako kasi bata pa ako LA at laywoman. So na-experience ko lahat, different nga people, yung police, sundalo, doctors, judge, fiscal. Nag-observe ako sa kanila, epektibo talaga pag no doctrinal points, dapat hindi ka ng doktrina Adventista. Wala talaga, Christ talaga ang center. Yes.
So dito mga kapatid, ating bigyan ng panahon. Maraming salamat kapatid Nandogoplo. Kung sino mang mabigyan natin ng 5 points ngayon ay ibigay mo sa akin ang record. Last class session natin ay si engineer ay hindi pa nakapagpasa sa akin ng mga estudyante na nakapagkaroon ng 5 points. Dito tayo kay Ma'am Sally Lambaco. Wahed po, ano po ang inyong ano po masasabi ninyo o reflection ninyo sa mga ganong bagay mga kapatid? Okay. Ito lang ang personal reflection ko. Being a chaplain, it doesn't matter where you are or who you are serving. Wala, yung explanation mo, Doc, na ang pagiging chaplain, wala naka-attach sa organization natin, dapat non-sectarian, yun, sa reflection ko, yun ang concrete evidence of our mission na yung naka-mention kanina na mission without walls. Yun ang nakita ko na dapat no walls. Wala tayo naka-attach ng isang organization. Yun ang concrete na evidence ng mission without walls. Like kahit anong race, kahit anong religion, kasi pag nagdala tayo ng isang organization na ka-attach sa ano natin, sa sinusuot na uniform, or ano, parang nawala yung intention na mission without walls. Kasi yun ang makikita diretso ng tao. Dapat kung walang pangalan, wala lahat, makita nila, si Christ mismo ang ma-introduce natin sa mga tao. Yun lang po. Okay, maraming salamat Ma'am Sally Lambaco. 5 points po. Next, pakibaba na po ng inyong mga kamay. Kapatid na Aljaver Zambrano, ano po ang masasabi ninyo sa non-sectarian chaplain at doon sa tinatawag na Adventist chaplain? Okay, salamat po, Doc. Para sa akin, yung sa ngayon sa nakikinig ako sa mga lecture mo, napansin ko na yung ginagawa ko sa literature evangelist ay para ding chaplain. Kasi I will not talk about our religion, but I talk about the life of the consumer or the customer. And also, parang nagbibigay din ako sa kanila ng tulad ng nagtatanong sila sa akin kung matatakot ba akong mamatay o ganun o yung mga kasalanan ng adultery, bakit yung ina kasalanan may ibang asawa. So I will not talk about our fundamental belief. I will talk to them about the Bible character, Bible references, like from Genesis, kung paano naging kasalanan ang tao hanggang sa yung may namatay at nabuhay yung si Lazaro, ganun. So na para ding din ang chaplaincy. Ganun din ang chaplaincy na wag nang isabi sa yung religion mo hanggang sa ang religion ko, tsaka na ako magsasabi. So, yun lang ang akin, Doc. Okay, maraming salamat kapatid Aljaver Zambrano. 5 points po. Last na lang po dahil papasok na po ang next professor natin. Ibigay ko po ang panahon kay Ma'am. Yes, sir. Ibigay ko po kay kay Efrain Placido. Wahed. Tapos yung lahat ng mga present ngayon, magbigay po kayo ng inyong mga answer or reflection doon sa ating GC.
may GC ba tayo sa Pauline Missiology? Parang wala pa. So doon na lang sa sa regular GC mga kapatid. Doon po kayo magbigay ng inyong mga reflection pag hindi kayo ngayon, bigay ng inyong live reflection mga kapatid. So last, kapatid na Placido, kung pwede 1 to 2 minutes lang para susunod na po ang ating next subject. Go ahead. Okay po, Doc. Sa akin naman po ay mas maganda po yung non-sectarian chaplaincy sapagkat tayo po ay open na nakakapagbahagi ng mga salita ng ating Panginoon, na open naman po sa mga tao kasi alam nila na ito ay hindi lang nakapokus sa ating sekta na kinabibilangan. Kung ang ating ibabahagi po kasi ay parang lang yung Bible alone, ay maging katanggap-tanggap po ito, Doc, kasi wala yung prejudice sa mga tao. Kasi kung alam nila na ito ay Adventist, ay sasabihin po nila, nasa kaisipan nila yung parang hinuhusgaan na ito ay puro mga doktrina lang yung ibabahagi nito. Pabor lang sa mga doktrina nila. So may mga ganong kaisipan sa mga tao na hindi natin maiiwasan. Subalit kung alam nila na tayo ay parang pinapaboran lang na doktrina o mga sekta, ay mas maaabot natin yung mga iba't ibang tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating salita ng ating Panginoon, kung tayo ay hindi non-sectarian na hindi lang pabor sa ating sekta po, Doc. So yun lang po, Doc. Okay, maraming salamat. 5 points po kay kapatid na Ephraim Placido. At maraming salamat po mga kapatid, at sa lahat ng mga hindi pa nakapagbigay ng kanilang reflection, paki-post po doon sa GC at mabigyan po natin ng 5 points, ma-record po natin. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bigay ko na po ang panahon doon sa next professor. Doc Ari, yung Yes. Sa regular class po ba, Doc? Yes, doon sa regular GC natin kasi wala tayong GC sa Pauline Missiology. Hello, Doc. Doc, pwede ano yung account mo, Doc? Magawa tayo ng Doc, kasi matag lahat ng subject may kami GC, Doc. Ano yung profile mo, Doc? Sige, magpo-post po ako doon sa Sige. tapos i-add mo Thank ako you, tapos Doc. gawa tayo ng Sige, Doc. GC sa ating subject sa Pauline Missiology. Lahat ng mga bagong estudyante dapat nandoon para doon Thank you, ipo-post kasi Doc. kung doon sa regular GC parang matatabunan. Maraming Marami na, Doc. Marami na. Oo, marami na. Okay, maraming salamat po. Ibigay ko na po ang panahon sa ating supervisor ngayon. God bless po sa ating lahat. God bless, Doc. Thank you. Salamat po. Okay, break muna po kayo habang kinokonek ko itong aking PowerPoint presentation. Kapatid na GB Jan Gonzaga.